We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang inyong Regional TV News. Magandang araw, ito ang inyong Regional TV News. Hatid namin ang mga pinakamalalaki at pinakahuling balita mula sa Luzon. Ako po si Chris Zuniga. Mula rito sa Visayas, ako po si Cecil Kibod Castro. At mula naman dito sa Mindanao, ako po si Sara Hilomen Velasco. Dating Senador Leila de Lima at 4 na iba pa pinayagang makapagpiyansa sa huling kinakaharap na kaso. Narito ang report. Thank you. Napaiyak at napataas ang kamay ni dating Senadora Leila de Lima nang payagan na ring makapagpiyansa sa ikatlo at huling kaso kaugnay sa umano'y pakikipagsabuatan para magkabintahan ng droga sa Bilibid noong Justice Secretary pa siya. Ayon sa desisyon ni Muntinlupo RTC Judge Henergito, ang sabuatan ay higit pa sa companionship o pagiging magkasama lang at hindi porke nasa scene of the crime ay may sabuatan na. Dapat daw payagang magpiyansa sina de Lima at iba pang akusado dahil bigo ang prosekusyon na mapatatag ang sinasabi nitong pagiging guilty ng mga akusado. Pinayagan silang makapagpiyansa sa halagang 300,000 pesos. Sa wakas, kakalaya na po ako. For years, my whole being has been crying out for justice and freedom. Dalawang RTC judge muna ang humawak sa kaso bago napunta kay Gito. Si Judge Romeo Buenaventura pinag-inhibit ng kampo ni de Lima matapos malamang tumulong ang kapatid nito sa dating driver na nagsangkot kay de Lima sa kaso. Si Judge Abraham Alcantara naman nag-inhibit para di na pagdudahan ang magiging desisyon dahil hinawakan niyang isang dating kaso ni de Lima. Pinapasalamatan ko rin po si Honorable Judge Henergito sa kanyang katapatan sa batas at sa hustisya. Pinasalamatan din ni de Lima ang Marcos administration dahil sa paggalang sa judicial independence. Kasama sa pinayagang magpiyansa ang mga kapwa-akusado ni de Lima, ang kanyang dating driver na si Ronnie Dayan, Jonel Sanchez, Jose Adrian Dera at dating Bucor Chief Franklin Bukayo. Sir, granted kayo ng bail? Sir Ronnie, ano masasabi nyo? Sir, ano masasabi nyo? Ha? Kaya na kayo? Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Jeric Pasiliao nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kaugnay niyan, mga kaanak ni dating Senador de Lima, emosyonal nang payagan siyang pansamantalang makalaya. May live report si Jessica Kalinog ng GMA Regional TV, Balitang Bicolandia. Jessica? Chris, 6 years, 8 months, and 21 days o 2,454 days sa kabuuan. Ayon kay dating Senadora Leila de Lima, ito ang tagal ng panahon ng kanyang pananatili sa piitan matapos akusahan sa 3 kaso na may kaugnayan sa iligal na droga. Ngayon ay abot kamay na ang kanyang pag-uwi rito sa kanilang tahanan sa Iriga City. Matapos matanggap ang magandang balita mula sa hearing kahapon sa Muntinlupa RTC Branch 206, agad na pinaghandaan ng kampo ni de Lima ang pag-uwi nito sa kanilang tahanan. 300,000 pesos ang piyansa ng dating senador para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Kagaya ng nakagawian bago umuwi rito sa Iriga City, dumaan muna ito sa simbahan ng Manawag para magpasalamat sa naging resulta ng mahigit 6 na taon na nilang laban. Ng isa sa mga kapatid ni former Senator de Lima na tuwing umuwi ito dito sa kanilang ancestral house sa Iriga City, gusto raw ng dating senadora na siya ang nagluluto. Kaya isa sa mga ihahanda ng pamilya sa kanyang pagdating ay ang kanilang kusina at mga panggatong na gagamitin. Sa huling update, Chris, mula sa pamilya de Lima, sa halip na ngayong araw ay bukas na lamang umano babiyahe papunta rito sa kanilang tahanan sa Iriga City ang dating senador. Chris? Maraming salamat, Jessica Kalinog ng GMA Regional TV, Balitang Bicolandia. Patay ang 47 anyos na lalaki matapos pagsasaksakin ng kapitbahay sa Mapandan, Pangasinan. Insidente sa pool sa CCTV.
Tutukan sa report ni Claire Lacanilaw ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Makikita sa CCTV camera ang pagdaan ng lalaking ito sa bahagi ng Barangay Golden, Mapandan, Pangasinan nang biglang pagsasaksaki ng isa pang lalaki. Natumba ang biktima at pinagtatadyakan ng sospek. Pero tuloy-tuloy pa rin sa pananaksak ang sospek. Nasawi ang biktima na si Raul Velasco na nagtamo ng matitinding sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan. Nakilala naman ang 47 anyos na sospek na si Alfredo Cervantes, na kapitbahay ng biktima. Based sa investigation natin, meron na silang dating alitan. Karugtong nito ay yung pagsiselos sa asawa. So hanggang hindi natis ng tao, talagang intentional niya talaga na gawin yung mga bagay niya. Ayon sa Barangay Council, bago ang krimen, 3 beses nang pinag-ayos sa barangay ang biktima at sospek. Inireklamo raw ng biktima ang sospek dahil pinagbibintangan umano siya na may relasyon sa kinakasama ng sospek. Nag-usap dito, naayos naman, walang problema. Kasi nga tungkol doon sa may nagbubulong daw doon sa sospek na babae daw nung victim. Nagkaayos sila rito dahil wala namang katotohanan. Tumanggi nang magbigay ng pahayag ang kaanak ng biktima. Naharap sa kaukulang kaso ang sospek na tumanggi ring magbigay ng pahayag. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Claire Lacanilaw, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Isa ang patay habang isa naman ang sugatan matapos matrap sa nasusunog na convenience store malapit sa isang gasoline station sa Talibon, Bohol. Nangyari ang sunog sa San Roque, Talibon, Bohol noong Sabado ng umaga. Ayon kay FO3 Marvin Baay, desk on duty, naapula ang apoy na nasa first alarm mahigit 1 oras matapos silang rumisponde. Dagdag ni FO3 Baay, namatay sa sunog ang isang Diyos Ricafort, 18 anyos at pump boy sa malapit na gasoline station. Habang sugatan naman ang 45 anyos na si Tato Nimbrad na kasalukuyang nagpapagaling sa Garcia Memorial Provincial Hospital. Ayon sa inisyal ng investigasyon ng BFP, nasa CR sa labas ng convenience store si Ricafort nang sumiklab ang sunog. Mabilis na kumalat ang apoy at hindi na nagawang lumabas ni Ricafort. Patuloy pang iniimbestigahan ng BFP ang pinagmulan ng sunog. Naibalik na sa dagat ang natagpo ang Olive Ridley Sea Turtle sa Numancia, Aklan at Sipalay City, Negros Occidental. May detalye si Eileen Pedreso ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Tuluyang naibalik sa dagat ang na-stranded na Olive Ridley Sea Turtle na natagpuan ng bantay dagat sa Barangay Camansi Norte sa Numancia, Aklan. Matapos masuri at makumpirma na nasa maayos na kondisyon ang nasabing hayop, agad itong ibinalik sa dagat sa pangunguna ng Numancia Agri-Fisheries Sea Turtle Conservation and Protection Unit. Isang Olive Ridley Sea Turtle naman ang itinurn over ng mangingisda sa bantay dagat sa Sipalay City, Negros Occidental. Ayon sa mangingisda, nakita nito ang pawikan na nakatihaya sa tubig. Sa pag-aakalang may sugat ito, kinuha niya ito at dinala sa tabing dagat. Matapos suriin at makumpirma na wala itong sugat, ibinalik ng bantay dagat ang pawikan sa dagat. Pinakawala naman sa Sibalom Natural Park sa Antique ang natagpoang Visayan Terictic Hornbill. Una itong nakita ng isang residente sa barangay poblasyon na waan na nanghihina, kaya inireport ito sa otoridad. Inobserbahan muna ang ibon bago tuluyang pinakawalan sa kagubatan. Ang Visayan Terictic Hornbill ay itinuturing na endangered species na endemic sa mga isla ng Panay at Negros. Inabisuhan naman ng otoridad ng publiko na agad i-turn over ang anumang wildlife species na matatagpuan o mahuhuli sa pinakamalapit na tanggapan ng DENR o MENRO para sa kaukulang aksyon. Mula sa GMA Regional TV 1 Western Visayas, Eileen Pedreso, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang inyong Regional TV News. Ito ang inyong Regional TV News. Nararanasan ang kakaunting supply ng isda sa Bagsakan Market ng Dagupan City dahil sa nip tide. Ang detalye sa report ni Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon.
hiwalay ng isda na ibinibenta sa Magsaysay Fish Market na kilalang bagsakan market sa Dagupan City. Halos isang linggo na rin daw na nararanasan ang epekto ng alaal o nip tide. Mahal. Dahil nga kukonti dumarating. Pero pag maraming dumarating, mura. Bunsod nito, may kataasan ng presyo ng isda ngayon sa pamilihan. Mas mable. Sabi nila mahal daw kaya konti lang. Sa Dagupan City, nakabantay ang mga bangus growers sa kanilang mga palaisdaan dahil sa nararanasang alaal o nip tide. Ibig sabihin, mababa ang antas ng tubig sa mga palaisdaan. Bunsod nito, apektado ang paghinga at paglaki ng mga alagang bangus. Kung hindi mabantayan, posible itong mauwi sa gataw at fish kill. Masyadong mababa. So anong dapat gawin? Especially ngayon na taglamig, magbawas. Nakabantay din ang otoridad sa mga pamilihan, lalo ngayong may 10 lugar sa bansa na positibo sa red tide toxin. Sa kabila nito, binigyang din ng otoridad na nananatiling red tide free ang mga baybayin sa Pangasinan at maging sa hilagat gitnang Luzon. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Jasmine Gabriel Galban, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, humina na at isa ng LPA ang binabantayang bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility ayon sa Pag-asa. Narito ang report. Humina bilang low pressure area ang binabantayan nating bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Namataan ng Pag-asa ang nasabing LPA 1,620 kilometers silangan ng southeastern Mindanao. Sa kabila niyan, patuloy na minomonitor ng ahensya kung magiging bagyo ulit ito. Sa ngayon, hanging amihan ang nakakaapekto sa Northern at Central Luzon habang shear line ang umiiral sa Southern Luzon. Posible pa rin ang mga local thunderstorm sa ibang bahagi ng bansa. Dahil sa amihan, magiging maalon at delikado sa maliliit na sakyang pandagat ang pumalaot sa mga dagat na sakop ng Ilocos Provinces, La Union, Batanes, Cagayan, kasama ang Babuyan Islands at Isabela. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, asahan ngayong umaga ang pag-uulan sa malaking bahagi ng Northern Luzon, maging sa ilang panig ng Central at Southern Luzon, Visayas, Basilan at Soc-Sargen Region. Pagsapit ng hapon, uulanin na ang iba pang bahagi ng bansa. Posible ang heavy to intense rains sa ilang lugar na maaring magdulot ng baha o landslide. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Chris Zuniga, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Patay ang isang lalaki matapos masagasaan ng tren sa barangay Bagong Bayan sa bayan ng Owas, Albay. Sa inisyal na investigasyon ng mga otoridad, bago mangyari ang aksidente, nakita pa raw ng mga residente ang biktima na naglalakad at tila nakainom ng alak. Pinaniniwala ang nakatulog ito sa gitna ng riles na naging dahilan para masagasaan ito ng dumaan na tren. Dahil sa nangyari, nananawagan ang mga opisyal sa barangay sa mga residente na mag-ingat, lalo na ang mga nakatira malapit sa riles ng tren para maiwasan ang kahilintulad na aksidente. May tama sa bitis, tapos so sarong so mga garamay niya sa bitis is durog. Mga bandang alas 5:45 pag-agit kan tren, iyo po ito siguro sa iya. Muling tumaas ang sulfur dioxide emission ng Bulkang Taal kahapon, November 13. Umabot sa 10,539 na toneladang asupre ang ibinuga ng bulkan. Ang plum o pagsingaw niyan may taas na 900 meters sa direksyon ng Timog Kanluran. Nito lamang nakaraang Huwebes nang maitala ang pinakamataas na degassing ngayong taon na umabot sa 11,499 na tonelada. Pinag-iingat pa rin ng publiko dahil may steaming activity pa rin ang bunganga ng bulkan. At ang mainit na volcanic fluids nito ang dahilan kaya nakapagpapalabas ng sulfur dioxide. Wala namang naitalang volcanic smog o VOG. Ang VOG ang nagdudulot ng pangati ng lalamunan at balat, gayon din ang iritasyon sa mata kapag na-expose rito. Nai-record naman ng volcanic tremors na pumalo sa 79 na tumagal ng 2 hanggang 7 minuto. Ayon naman sa PHIVOLCS, hindi ito malalakas na paggalaw sa ilalim ng bulkan. Continuous vibration caused by the magma and volcanic gases. For now, wala pa naman. Mahina lang naman ito sa weak earthquake. Isang barko na magbibiyahe sana papuntang Cebu City ang bumalik sa pantalan ng Cagayan de Oro City matapos itong bahagyang tumagilid sa dagat, bunsod umano ng malalaking alon. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Sa
cellphone video na kuha ng isang netizen, makikita ang mga pasahero ng barkong MV Filipinas Cagayan de Oro na papunta sana ng Cebu na nakasuot na ng life jacket. Dahil daw sa malalakas na alon, bahagyang tumagilid ang barko sa karagatan pa lang malapit sa Lagindingan, Misamis Oriental. Pasado alas 11 linggo ng gabi nang matagumpay na nakabalik ang barko sa pantalan ng Cagayan de Oro City. Ayon sa Maritime Industry Authority o Marina, lumabas sa kanilang investigasyon ang maluwag na pagkakatali ng mga kargamento ang sanhi ng pagtagilid ng barko. Tumagilid sa karagatan, pagtagilid niya, nangaputol ng lasing, nisip sa peryo, kasi kabalik. Kung lang, sabi na lang din nga ang barko, wala pa kayo malayo, nakabalik po isa sa Cagayan de Oro, mga safety, wala yung mga casualty. Ayon sa opisyal, ligtas ang nasa 448 na mga pasahero na sakay ng barko. Sa ngayon, nasa 121 na pasahero na lang ang natitira sa pantalan at naghihintay ng panibagong barko na pwedeng masakyan papuntang Cebu. Samantala, nakahanda naman daw mag-refund ang shipping lines sa mga pasahero na ayaw nang sumakay sa kanilang barko. Pinabulaan na naman ng Marina ang mga report na nabutas ang barko kaya ito bahagyang tumagilid. Ganoon pa man, ay suspendido pa rin ang safety certificate ng nasabing barko. Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao, James Pauliap, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang inyong Regional TV News. Ito ang inyong Regional TV News. Patay ang 4 na katao matapos pumailalim ang sinasakyan nilang kotse sa isang dump truck sa Olongapo City. Tinutukan niya ni Russell Simorio ng GMA Regional TV 1 North Central, Luzon. Kita sa amateur video na ito ang retrieval operation ng mga tauhan ng Olongapo City Rescue at iba pang volunteers sa mga sakay ng kotse na naipit sa ilalim ng truck sa barangay New Cabalan, Olongapo City kagabi. Sinubukan pang dalhin sa ospital ang 4 na sakay ng kotse pero idineklarang dead on arrival. Ayon sa investigasyon ng pulisya, galing sa Mariveles Bataan ang kotse nang araruhin ng dump truck. Iniimbestigahan ng pulisya ang anggulong nakaidlip ang driver ng dump truck. Base po doon sa driver, na-lose control daw po yung driver ng truck kaya po lumipat ng linya doon sa linya ng vehicle po. Yung vehicle po natin, yung kotse. At inararo niya po yung kotse. Sinusubukan pa ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon na makuha na ng pahayag ang mga kaanak na mga biktima at driver ng truck na nasa kustodiya na ng pulisya. Samantala, patay rin ang 30 anyos na rider na si Reggie Pascua matapos masalpok ng pampasaherong bus sa National Highway ng Barangay Matik-Matik, Santa Barbara, Pangasinan. Labis ang paghihinagpis ng pamilya, lalo't breadwinner ang biktima. Grabe sir, bating paano siya sumabit? Nasabit sa harap, grabe siya, bali pa nga ito niya sir. Dito sa harap niya talagang tingnan lamog sir. At saka dito, yung banda niya rito sa yung dito, parang natanggalan na ng laman eh. Ayon sa investigasyon ng pulisya, hindi na nakapagpreno ang driver ng bus habang papaliko sa kanto ang biktima. Paliwanag ng driver ng bus sa pulisya. Gusto niya daw pong iwasan, pero mas malaki daw pong damages ang pwedeng mangyari kung iwasan niya sir. Pinanindigan na lang niya yung right of way niya. Handang makipag-areglo ang pamilya ng biktima basta sagutin daw ng driver ng bus ang gastusin sa burol at libing. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Russell Simorio nagbabalita para sa GMA Integrated News. Police Major at 4 na iba pa sinampahan ng reklamo kaugnay sa pagkawala ni Catherine Camilon. Tutukan sa report ni Denise Abante ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Sinampahan na ng kasong kidnapping at serious illegal detention ng CIDG ang mga suspect sa pagkawala ng guro at beauty pageant contestant na si Catherine Camilon. Pinangalanan na rin ng CIDG ang pulis na si Major Alan De Castro ang sinasabing karelasyon ni Catherine. Kasama sa mga nasampahan ng kaso ang kanyang personal driver at bodyguard na si Jason Magpantay at 2 pang di kilalang suspect. Allegedly, before mawala
si Miss Camilon ay siya yung kakatagpuin niya. Gusto nang makipaghiwalay kay Major Alan De Castro. And maybe this is one of the reason siguro bakit nag-away sila. Hinahanap pa ng otoridad si Magpantay na sa umanong nanutok ng baril sa dalawang saksi na nakakita kay Catherine na duguan sa ulo habang inililipat sa isang pulang SUV. Yung nakita ng mga witness natin na yung sasakyan ng biktima ay nagmamatch doon sa pagmamayari ng ating nawawalang biktima at yung mga physical picture na nakita nila doon sa social media ay nagtutugma doon kay Miss Camilon. Nitong Biyernes lang nang matagpuan ng isang abandonadong pulang SUV sa Batangas City na hinihinalang may kinalaman sa pagkawala ni Catherine. Tukoy na ng CIDG ang may-ari nito pero hindi pa nila inilalabas habang gumugulong ang investigasyon. May nakita natin doon mga hair strands at saka mga blood samples including yung mga lupa. Sa ngayon, hinintay pa namin yung resulta coming from the forensic group. Hindi pa rin naman inaalis ng CIDG ang posibilidad na buhay pa si Catherine kaya nasa listahan pa rin ito ng missing persons. Sinusubukan pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makuhanan ng pahayag ang pamilya Camilon hinggil dito. Mula sa GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog, Denise Abante, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Bubisita sa Minor Basilica ng Our Lady of Manaoag ngayong araw si dating Senador Laila De Lima. Makibalita tayo live kay Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Jasmine? Chris, 9:45 ngayong umaga nang dumating dito sa Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag si dating Senator Laila De Lima para mag-alay nga ng panalangin. Actually, bago pa siya pumasok doon sa loob ng simbahan para mag-alay ng panalangin, nagkaroon tayo ng pagkakataon na siya ay makapanayam. At ayon nga sa kanya, talagang devotee na siya ni Inang Maria at bago pa nga siya maging senator ay talagang every time pumupunta na siya dito sa Our Lady of Manaoag. Anya, actually pinagbawalan siya ng ilan sa kanyang mga abogado na magtungo ngayong umaga dito sa Our Lady of Manaoag dahil na nga rin sa security reasons. Pero ipinilit niya na siya ay makapunta ngayon dito sa simbahan para mag-alay nga ng panalangin dahil anya, ito yung kanyang pangako kay Inang Maria na once na mag-grant yung kanyang prayer na siya ay pansamantalang makalaya, agad-agad daw ay pupunta siya sa simbahan para nga mag-alay ng pasasalamat at ganoon din ng panalangin. Actually, napakarami mga pulis na nakaantabay dito kanina at napakarami rin na mga taga-suporta niya ang nag-aabang sa kanya dito sa labas at maging sa loob ng simbahan. Umabot lamang, Chris, ng 20 minutes yung kabuuang oras na itinagal niya dito nga sa loob ng simbahan at after nga niya na magdasal ng around siguro mga 10 minutes ay nagkaroon din ng pagkakataon na makausap niya, makamayan niya, mangitian niya yung mga supporters niya na naghihintay ngayon dito naghihintay actually kanina pang umaga dito nga sa loob ng simbahan. So sa ngayon, Chris, nakaalis na si dating Senator De Lima, siguro mga bandang 5 to 10 minutes bago tayo umere ay nakaalis na rin siya at may mga nagtanong kung saan yung kanyang next destination pero anya for security reason hindi niya muna sasabihin kung ano yung kanyang mga next na plano o next na mga gagawin after niya dito na makabisita at makadalaw sa simbahan. Pero pinaka-importante raw sa lahat, Chris, after nung mga nangyari sa kanya, pinaka-importante na makapag-alay siya ng panalangin, makapagpasalamat kay Inang Maria. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Sa datos ng Iloilo City DILG, umabot na sa 135 sa 180 na barangay sa lungsod ang natapos ng magsumite ng inventory at nakapag-turnover na ng mga dokumento at gamit ng barangay sa newly elected officials. 88 sa mga ito ang may re-elected punong barangays na nakapag-transition na. 45 barangays pa ang kasalukuyang tinututukan ng City DILG. Target ng City DILG na matapos ang lahat ng barangay sa Huwebes, November 16. Samantala, aminado ang City DILG na may mga nawawala o hindi na ma-inventory pa na mga gamit ng barangay gaya na lang ng mga silya at jet pumps. So, kung may accountability ka, so they should talk to the accounting office and to the GSO. Kaya usually pag property si City Nagbakal, that's ginapangita ni GSO. Kung barangay Nagbakal, si accounting na kapangita.
Atraksyon ngayon ang isang lemon farm sa Benguet. Iba't ibang produktong gawa sa lemon, pinagkakakitaan ng ilang mag-anak. Tunghayan sa RTV Presents, hatid ni Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Dinarayo ngayon ng mga turista ang isang lemon farm na matatagpuan sa Tublay, Benguet. Mula sa City of Pines, mahigit 30 minuto ang biyahe papunta sa Barangay Ambassador, Tublay, Benguet. Dito nabubungad ang mahigit 10,000 lemon tree na talagang refreshing. Nakaka-relax din ang mabangong simoy ng hangin mula sa mga puno ng lemon. Ang magkapatid na ito, enjoy sa pamamasyal sa lemon farm. Yung feeling po na nakapitas po kami ng mga lemons, nakapag-tour po kami is really fun po sa aming mga bata po. Sobrang saya po, especially po sa QC, wala pong ganito eh. Hindi tayo makakita ng ganito sa QC. Yung makapag-try po tayo ng pumitas, makita yung mga ganitong sceneries, sobrang saya po sa pakiramdam at saka sobrang bago po. Tampok din sa lugar ang iba't ibang produkto mula sa lemon, gaya ng lemon seasonings, lemon powder, lemon concentrated, lemon wine, choco lemon filling, lemon leaves tea at lemon cleaner. Namana kasi ito ng 9 na magkakapatid sa kanilang parents. So parang tinutuloy nila at saka dito rin namin kinukuha yung kinabubuhay namin. So talagang napakahalaga ng farm. Halos 2 taon pa lang din nang buksan sa mga turista ang lemon farm ng pamilya Amando. Karaniwang bare months na susulit ng mga turistang pupasyalan tuwing panahon ng pamumunga ng mga lemon tree. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Jasmine Gabriel Galban, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Tinatayang 9,000 katao ang lumahok sa fluvial procession noong linggo bilang bahagi ng kapistahan ng Birhen de la Regla ng Lapu-Lapu City, Cebu. Dumaan ang fluvial procession sa ilalim ng Mactan, Mandaue at Marcelo Fernan Bridge sa Cebu. Dumaong ang galleon at iba pang lumahok sa fluvial procession sa Muelle Osmeña kung saan naman nag-aantay ang mga deboto. Agad na sinunod ang foot procession papuntang parokya ng Birhen de la Regla. Ayon sa PNP, mapayapa ang ginawang fluvial at foot processions na hudyat sa pagsisimula ng 9-day novena. Maliban sa religious activities, isasagawa rin ang gabi-gabing cultural activities habang papalapit ang kapistahan sa November 21. Isa sa pinaghahandaan ng PNP ang pagdagsa naman ng mga kawatan sa lungsod. Mga kapuso, 41 days na lang, Pasko na. Samantala, mapapanood niyo pong episode na ito sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa iba't ibang panig ng Pilipinas, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang Regional TV News, buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na pagdilingkod sa bayan.